Kumusta? Natatandaan pa ba ang ating aralin noong nakaraang linggo? Dahil ang ating video lesson ngayon ay may kaugnayan dito. At sa ngayon, inaasahang kaya mong matukoy ang mga pamamaraan sa pagtutuos ng pambansang kita. Kung matatandaan ang pambansang kita, ito ang kabuuang pampamilihang halaga o market value ng mga produkto at serbisyo na nilikha ng bansa sa loob ng isang taon. At ano-ano ang mga pamamaraan sa pagsukat ng pambansang kita. Maraming paraan sa pagtutuos nito at kabilang dito ay ang Industrial Origin Approach, Factor Income Approach, at ang Final Expenditure Approach. Ang Industrial Origin Approach ito ay nakatuon sa pagsukat ng halaga ng lahat ng produkto at serbisyong ipinroduce ng bawat sektor ng ekonomiya ng bansa. Ito ay tinatawag din na value-added approach dahil pinagsama-sama sa pamamaraan na ito ang market value o presyo ng final goods na naproduce ng bawat sektor tulad ng agrikultura, na ito ang kumakatawan sa kabuuang na iproduce sa pagsasaka, pangingisda at pangungubat. Samantalang, isinasama din sa paraan na ito ang kabuuang market value ng naiproduce sa sektor ng industriya. At ang mga gawain na kabilang dito ay ang manufacturing, mining, construction at iba pa. At kinakailangan din sa pamamaraan na ito ang sektor ng serbisyo, na kung saan ito ang bumubuo sa transportasyon, komunikasyon, edukasyon, pananalapi at iba pa. At ang huling kabilang ay ang net factor income from abroad o net primary income, na kumakatawan sa naiproduce, kinita o ginastos ng mga Pilipino sa labas ng Pilipinas, na ibinawas sa naiproduce, kinita at ginastos ng mga dayuhan sa loob ng Pilipinas. Gamit ang Industrial Origin Approach, i-add o pagsama-samahin lamang ang agrikultura, industriya at serbisyo. Halimbawa, kung ang agrikultura ay 40 milyon, ang industriya ay 70 milyon at ang serbisyo ay 90 milyon. Magkano ang GDP? Ito ay 200 milyon. Dahil pinagsama-sama lamang ang market value ng lahat ng sektor. Ngayon, paano naman matutukoy ang GNP? Pagsamasamahin ulit ang agrikultura, industriya at serbisyo at maging ang NFIFA, Net Factor Income from Abroad. Halimbawa, kung ganoon pa rin ang market value ng agrikultura, ng industriya at ng serbisyo at ang NFIFA ay 10 milyon, magkano ang GNP? Ang GNP ay 210 milyon. Ang ikalawang pamamaraan ay ang Factor Income Approach. Ito ay ginagamit upang sukatin ang kabuuang kita ng bansa gamit ang kitang tinatanggap ng mga bahagi ng produksyon. Ito ay isang detalyadong paraan dahil ipinapakita nito ang lahat ng transaksyon na gaganap sa pagitan ng mga tauhan sa paikot na daloy ng ekonomiya. Ang mga kitang sinasama sa pamamaraan na ito ay ang una, kita ng mga manggagawa na nasa anyo ng sahod, ang kita ng bahay kalakal mula sa pagbenta ng produkto o serbisyo na tinatawag na tubo, maging ang kita ng pamahalaan na mula sa pamumuhunan nito sa mga korporasyon, infrastruktura o sa pagpapautang. Tandaan na ang pinagsamang kita ng bahay kalakal at pamahalaan ay tinuturing na net operating surplus. Kabilang din sa pamamaraan ng Factor Income Approach ay ang mga dituwirang buwis o indirect taxes, na kung saan ito ang mga buwis na hindi direktang binabayaran sa pamahalaan at ipinapataw lamang sa mga produkto o serbisyo tulad ng value-added tax o VAT. At kabilang din ang depresasyong pondo o capital consumption allowances. Ito ang inilalaang pondo na maaaring gamitin sa mga kagamitan sa produksyon na unti-unting nasisira o naluluma. Ngayon, paano ginagamit ang mga ito upang masukat ang GDP at GNP? Tandaan na pagsamasamahin ang kabuuang kita ng mga manggagawa, bahay kalakal at pamahalaan at ang kabuuang dituwirang buwis at depresasyong pondo upang matukoy ang gross domestic product. Kung ito ang halimbawa ng kabuuang kita ng lahat ng bahagi, magkano ang GDP? Ang GDP ay 200
milyon dahil pagsasama-samahin lamang ang kita ng lahat ng bahagi. Paano naman matutukoy ang GNP? Tandaan, pagsama-samahin lamang o add ang GDP at NFIFA. Halimbawa, kung ang GDP ay 200 milyon at ang NFIFA ay 10 milyon, ano ang GNP? Ang GNP ay 210 milyon. Ang huling pamamaraan ay ang Final Expenditure Approach. Sa pamamaraang ito, tinutuos ang pambansang kita batay sa kabuuang gastusin ng lahat ng sektor o bahagi ng ekonomiya. Kung kaya't ang itinutuos sa pamamaraan na ito ay ang personal na pagkonsumo, lalo na ng sambahayan para sa kanilang pangangailangan at kagustuhan, kabilang din ang gastusin sa produksyon ng bahay kalakal na ginagamit para sa kanilang pamumuhunan tulad ng mga fixed, material, human at financial capital na kanilang gagamitin sa produksyon at ang gastusin ng pamahalaan para sa pampublikong pagkonsumo at pampublikong pagpaproduce tulad ng pagpapatayo ng ospital, paaralan, pamimigay ng mga relief goods. Isinasama din ang kabuang gastusin sa pagluluwas ng mga produkto o export at ang mga gastusin sa pag-angkat ng mga produkto o serbisyo o import. At ang pagbawas ng export at import ay tinatawag na net export. At ang huling kabilang sa pamamaraan na ito ay ang statistical discrepancy o di nagtutugmang estadistika. Ito ang di maiiwasang labis o kulang na bilang sa pagtutuos ng pambansang kita, dulot ng hindi nagiging pantay ang pagtatansya ng mga ahensya. Ngayon, paano makukuha ang pambansang kita gamit ang pamamaraan na ito? Tandaan, pagsama-samahin lamang ang kabuang gastusin sa personal na pagkonsumo, gastusin sa produksyon, gastusin ng pamahalaan, net export at ang statistical discrepancy upang makompute ang GDP. Kung ito ang halimbawa ng kabuang gastusin ng lahat ng bahagi, magkano ang GDP? Ang GDP ay 200 milyon dahil pagsasama-samahin lamang ang kabuang gastos ng lahat ng sektor. At paano naman natutukoy ang GNP? Tandaan, pagsamahin lamang o i-add ang GDP at NFIFA. Halimbawa, kung ang GDP ay 200 milyon at ang NFIFA ay 10 milyon, ang GNP ay ito ay 210 milyon. Tandaan, may iba't ibang mga salik at panukat na ginagamit ang bawat paraan na ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng double counting sa pagtutuos ng pambansang kita at maiwasan ang magkaibang resulta ng pambansang kita. At dito nagtatapos ang ating paksa tungkol sa pambansang kita. Kung may katanungan tungkol sa ating paksa ay huwag mahiyang ibahagi yan sa Kuiper o sa Messenger. Maraming salamat at hanggang sa muli!